Lumitaw ang isang makapangyarihang anyo na puno ng gintong liwanag at apoy, ito ang kapangyarihan ng Vajrayaksha Demonic Arts, ang buong paligid ay napuno ng nakasisilaw na ningning at mabigat na enerhiya. Sa gitna ng nagbabagang liwanag at hanging humahampas sa paligid, nakatayo si Dumpil habang hawak ng mahigpit ang kanyang espada, damang-daman niya ang dalisay at buong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, at napagtanto niya na ito mismo ang kahulugan ng ganap na paggamit at pagpapakawala ng lahat ng kakayahan na taglay niya. Habang mas lalong tumitindi at lumalakas ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang espada at katawan, lalong namamangha si Dumpil, naiintindihan niyang ang lakas at ningning na ito ay nasa antas na ganap na naiiba at mas mataas kumpara sa anumang uri ng kapangyarihan at liwanag ng espada na nagamit at naramdaman niya noon pa man. Matapos ang sandaling iyon, lumitaw si Sorayang at buong pusong binati at binigyang pugay si Dumpil, sinasabing ganap na naunawaan at napag-aralan na nito ang buong nilalaman at gamit ng sining na ito. Binati niya ito ng tagumpay, tahimik lamang na nakatingin si Dumpil, at mahinang tinawag ang kanyang Panginoon bilang pagkilala. Sinabihan ni Sorayang si Dumpil na gamitin at pakinabangan ng maayos ang kapangyarihang nakuha nito, buo ang kanyang tiwala na gagawin naman ito ni Dumpil kahit hindi pa niya sabihin. Sumagot naman si Dumpil at sinabing ang tanging layunin at gamit niya sa lakas na ito ay upang protektahan at panatilihing ligtas ang kanyang Panginoon. Tumingin ng diretso at seryoso si Sorayang kay Dumpil, at mariing sinabi na hindi dapat nito isiping para lamang sa iba o sa kanya ang lakas na iyon, ito ay ganap at sariling pag-aari lamang ni Dumpil, idinugtong pa niya na higit sa lahat at sa anumang bagay, ang sariling buhay at kaligtasan ni Dumpil ang dapat laging nauuna at mas mahalaga kaysa sa kanya. Mahinang humingi ng paumanhin si Dumpil, ngunit matatag niyang sinabi na hindi niya kailanman matatanggap at masusunod ang utos na iyon. Muling ipinaliwanag ni Dumpil ang kanyang katayuan, siya ay tapat na tagapagbantay at mandirigma na nakatalaga upang sumama at sumuporta, ang kanyang buhay ay inalay na, at sinabi niyang bago pa man makalapit at makasakit ng anumang patalim at panganib sa kanyang Panginoon, kailangan muna itong dumaan at tumagos sa kanyang sariling bangkay at buhay. Nanahimik na lamang si Sorayang at tinitigan si Dumpil ng matagal, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pagkilala at pag-unawa sa sinabi nito. Bumalik ang tanawin sa loob ng isang silid na puno ng mga nakatambak na aklat at kasulatan, sa kanyang isip ay naalala at inisip ni Sorayang na napakarami ng pagkakataon kung saan iniligtas siya ni Madampil mula sa kamatayan at panganib, hindi na niya mabilang kung ilang beses na nito itinali ang sariling buhay sa kanya upang siya ay mabuhay. Nakaupo si Sorayang sa gilid ng higaan sa loob ng silid, sa kanyang isip, naisip niya na kahit noong nakaraang buhay pa man ay walang sinuman ang nagpakita ng pagmamahal at pag-aalala sa kanya na katulad ng ginagawa ni Madampil, kasabay nito ay tahimik na nakahiga sa tabi niya si Goldie habang tahimik ang paligid. Napabuntong hininga siya at inisip na umaasa siyang hindi mangyayari ang bagay na ito, ngunit biglang pumasok sa kanyang isip ang tanong kung paano kung pigilan siya ni Dumpil sa kanyang paglisan. Lumitaw ang isang imahe ng kamay na mahigpit na nakahawak sa espada, na may bahid ng dugo, ang tanawin ay madilim at malungkot, tila nagpapakita ng isang masakit na pangyayari na nasa isip lamang niya. Nakita sa kanyang isip ang tanawin kung saan nakahandusay si Dumpil sa lupa habang nakatayo siya sa tabi nito na hawak ang espada, tinanong niya ang sarili kung kaya ba niyang talagang patayin ang taong ito makalaya lamang siya sa lugar na ito. Isang boses ang nagsabi sa kanya na hindi siya magiging tunay na mandirigma kung mabibigatan ang kanyang puso ng labis na pagmamahal sa iba, kailangang magsakripisyo ng maraming bagay upang makamit ang anumang tunay na naisin. Nagalit siya sa sarili at tinanong kung kailan siya naging ganito kasentimental at puno ng damdamin, tumingin siya sa labas kung saan nakita niya si Ang Hua na nagwawalis sa bakuran. Muling naalala ni Sorayang na bago pa man siya umalis ay balak sana niyang turuan si Ang Hua ng tamang sining ng pakikipaglaban, ngunit tila hindi na ito matutuloy. Napagtanto niyang parang panaginip lamang na talagang aalis na siya at iiwan na ang lahat, biglang lumapit si Goldie sa kanyang harapan habang tumatawag sa kanya. Bigla na lamang itong tumalon sa kanya na ikinagulat niya. Umupo si Goldie sa kanyang balikat habang hinahaplos niya ito, naisip niyang kahit papaano ay hindi naman niya iiwan ang lahat ng mga taong nakilala at nakasama niya, sumagot naman ang isip niya na maaari naman siyang bumalik anumang oras kung magbago ang isip niya, at sabihing magiging walang saysay at nakakabagot lamang ang lugar na ito kapag wala siya. Patuloy niya itong hinaplos habang gumagawa ito ng ingay. Tumahimik si Sorayang at tinitigan ang harapan, sa kanyang isip, inamin niya na bagaman malapit na siyang makalaya mula sa banal na samahan, bagay na matagal na niyang inaasam, ay hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan at ginhawa gaya ng inaasahan niya.
Sa ibang lugar, narinig ang isang malakas na sigaw ni Hang Ryan, pinapagalitan niya ang mga kasamahan na nakahandusay sa lupa, sinasabing wala silang determinasyon at tapang, tinatanong niya kung kaya ba nilang huminto at sumuko dahil lamang sa sugat sa kamay at binti nila. Tumugon sila na puno ng galit at tapang, sinasabing buhay pa sila at hindi pa sila sumusuko kahit ano pa man ang mangyari. Ngumiti ng bahagya si Hang Ryan at nagsabing totoo nga ang kasabihan na kapag nakaharap ang sinumang tao ang demonyong galit, ito ay tiyak na mapapahamak. Ipinaliwanag niya ang kanilang panuntunan, kapag naputol ang braso, lumaban gamit ang binti, kapag naputol naman ang binti, gupitin at wasakin ang kalaban gamit ang mga ngipin, ito ang paraan ng pamumuhay at pakikipaglaban ng kanilang pangkat. Muling sumugod si Hang Ryan habang sumisigaw na ibuhos nila ang lahat ng lakas at damdamin, at lumaban na parang ito na ang huling labanan, hinampas at tinamaan niya ang mga tauhan niya na tumalsik palayo habang sumisigaw sa sakit. Hindi siya tumigil at muling humamon na lumapit at lumaban ang sinumang may tapang, patuloy siyang humahampas at sumusugod, habang ang mga tauhan niya ay napapadaing at napapahiga sa lupa dahil sa lakas ng kanyang mga atake. Hingal na tumigil siya, at nakita ang pawis na tumutulo sa kanyang noo, sinabi niyang tama na ang ginagawa nila at ito ang tamang paraan ng pakikipaglaban na dapat nilang matutunan at gawin. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagsasanay, nagpatigil na siya at sinabing sapat na iyon para sa araw na ito, nakita ang paligid na puno ng mga nakahandusay at pagod na mga tauhan, habang ang iba ay nagrereklamo at nagsasabing parang namatay na sila sa hirap at sakit. Lumapit ang manggagamot at nag-alala dahil nakita niyang malubha ang sugat ng kanilang pinuno, nagtanong ito kung paano pa sila makakapagpatuloy sa ganong kalagayan, sumagot naman si Hang Ryan na ayos lamang siya at inutusan itong alagaan at asikasuhin muna ang iba pang mga kasamahan na nasugatan. Naglakad si Hang Ryan patungo sa kanyang tolda habang humihinga ng malalim, sinabi niya sa sarili na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ganitong gawain, alam niyang bawat sandali ay pagkakataon para matuto, ngunit ang pakikipagsanay sa mga kalabang mas mahina kaysa sa kanya ay hindi nakatutulong sa kanyang pag-unlad at paggaling ng kakayahan. Habang nakatingin sa malayo, naisip niya na hindi siya makakaabot sa mas mataas na antas at pagbutihin pa ang sarili habang naroon lamang, napag-isipan niya ang ikatlong batang Panginoon at sinabing dapat sana ay mas inaalagaan at binibigyan siya ng pansin ng taong iyon. Pumasok siya sa loob ng tolda at nagreklamo na siya ay nababagot na, inaasam niyang sana ay bigyan na sila ng anumang atas at gawain upang may mapagkakaabalahan naman, sa loob ay may naghihintay sa kanya. Sumagot si Gugo at sinabing ang pagkabagot niya ay tamang-tama dahil mayroon siyang ibibigay na utos. Kinilala ni Hang Ryan si Gugo at tinanong kung siya ba ang namamahala sa hukuman ng batas Parnusa. Nagpatuloy si Gugo at sinabing mayroon siyang isang atas na akmang-akma para sa pangkat ng demonyong galit, at tinanong kung nais ba niyang malaman ito. Nagulat at namangha si Hang Ryan nang marinig ang tungkol sa atas, lumawak ang kanyang ngiti at puno ng pag-asa habang nakatingin kay Gugo. Sa ibang bahagi ng lugar, inihayag ni Ang Hua na nakahanda na ang lahat ng kailangan at mga gamit na inihanda ayon sa utos. Inabot ni Sorayang ang isang makapal na aklat kay Ang Hua, sinabi niya na matatag naman ang paraan ng pag-iipon at paggamit ng lakas ng dalaga, ngunit hindi ito sadyang pambihira at nakahihigit sa iba, ibinigay niya ang aklat bilang tulong, at ipinaliwanag na bagaman hindi ito gaanong pinahahalagahan sa loob ng samahan, ito ay itinuturing na pangunahin at mahalaga sa ibang mga lugar. Tinanggap ng dalaga ang aklat at nagulat nang malaman na ito ay tungkol sa sining ng pakikipaglaban, nagtanong siya kung ang Panginoon ba mismo ang sumulat nito, sumagot ito na kung mayroon lamang siyang sapat na panahon ay ituturo niya ito ng personal, ngunit dahil wala ay nilagyan na lamang niya ng mga paliwanag at tala upang madaling maunawaan, kahit hindi niya tiyak kung gaano kabuti ang mga isinulat niya. Sinabi ni Sorayang kay Ang Hua na mayroon siyang kakayahan at potensyal, ngunit hindi naman siya likas na may pambihirang galing at talino. Idinugtong niya na sa halip, ang taglay ng dalaga ay katatagan at kaseryosohan sa paggawa na siyang kulang sa karamihan ng ibang tao, nakahawak ng mahigpit ang dalaga sa aklat habang nakikinig at napaluha sa tuwa. Sa sandaling iyon, mahinang tumawag si Ang Hua kay Sorayang at tinawag itong Ginoo, lumingon si Sorayang at sumagot ng mahinahon, hinihintay kung ano ang sasabihin ng dalaga. Humarap si Ang Hua at nagtanong kung maaari bang ibigay na lamang sa iba ang atas at gawaing nakalaan para sa kanya, idinugtong niya ang kanyang pakiusap na huwag sana itong umalis at iwan siya, kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha habang nagsasalita. Sa isip ni Sorayang, inamin niya na malaki rin ang kanyang utang na loob sa dalaga, napag-isipan niya kung alam ba nito ang kanyang tunay na balak, ang tuluyang paglisan at pag-alis sa samahang kanilang kinaroroonan, tinitigan niya si Ang Hua habang nag-iisip ng mga bagay na hindi niya masabi ng hayagan.
Hinaplos ni Sorayang ang ulo ni Anghua at nagpaalala na huwag itong magpapalipas ng gutom at lumiban sa pagkain, lalo na't wala na siyang ibang kasama na magluluto at mag-aasikaso sa kanya. Tumugon naman ang dalaga ng pagsang-ayon. Pagkatapos nito, sinabi ni Sorayang na aalis na siya. Bumukas ng malawak ang malalaking pinto at lumabas si Sorayang, kasunod ang malakas na tunog ng paggalaw ng bakal at kahoy. Paglabas niya, sumalubong sa kanya si Hungrian at nagsalita si Sorayang ng may paggalang at kapangyarihan, na nagsasabing ang mga banal na aral ay walang katulad at dapat yumuko at sumunod ang lahat ng nilalang na demonyo sa harapan niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Yui Hungrian, ang pinuno ng pangkat ng demonyong galit at kasalukuyang kumikilos bilang pangalawang espesyal na tagasuri ng panlabas na pangangasiwa. Sa likuran ni Sorayang ay nakatayo rin si Dampil. Itinaas ni Hungrian ang kanyang boses at muling nagbigay ng pagpupugay. Tinatawag siyang punong espesyal na tagasuri ng panlabas na pangangasiwa. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng respeto, habang ang kanyang mga tauhan ay nakahanda rin sa likuran niya. Kasunod nito, sabay-sabay at malakas na bumati ang lahat ng tauhan na nakapaligid, nagpupugay at tinatawag siyang pangunahing espesyal na tagasuri. Nakaluhod silang lahat bilang pagkilala sa kanyang mataas na katungkulan at kapangyarihan. Tumingin ng diretso at seryoso ang si Sorayang, may bahid ng katiyakan sa kanyang mukha, na tila handa na siyang harapin ang anumang pagsubok at hamon na darating sa kanyang paglisan at bagong layunin. Ipinakita ang isang palatandaan na nakakabit sa kanyang damit, na malinaw na nakasulat ang pamagat na pangunahing espesyal na tagasuri ng banal na samahan. Ito ang opisyal na tanda ng kanyang kapangyarihan at tungkulin, na ngayon ay gagamitin niya sa kanyang sariling paraan at layunin. Narito ang karugtong ng kwento, nakabalangkas bawat bahagi, nakasulat bilang isang tuloy-tuloy na salaysay, gamit ang pananaw ng pangatlong panauhan, at nakasalin sa Tagalog. Sa pangunguna ni Sorayang, sabay-sabay silang humakbang at nagsimulang umalis, habang binibigkas niya ang utos na lumakad na sila, nakasunod sa kanya sina Dampil at Yui Hungrian, at ang lahat ay nakahanda na sa paglalakbay. Habang sila ay tumatakbo gamit ang mga karwahe sa gitna ng malalalim na bangin at matatayog na bato, ipinaalam ni Hungrian kay Sorayang na batay sa bilis ng kanilang paglalakbay, inaasahang darating sila sa tahanan ng pamilyang Joksa sa loob ng 5 araw. Idinugtong pa niya na kung sakaling huminto sila ng mas madalas kaysa sa nakatakda, maaari itong humaba pa ng 1 at 2 araw pa. Nasa loob na sila ngayon ng karwahe, napabulong si Sorayang ng masamang salita dahil sa kanyang nararamdaman. Nagtataka siya sa sarili kung bakit kakaiba ang kanyang pakiramdam, bagaman ito na ang kalayaang matagal na niyang inaasam at pinapangarap mula pa noon. Sa kanyang tabi ay naroon si Goldie na natutulog, habang sina Dampil at Hungrian ay abala sa pagbabasa at pagtingin sa mga kasulatan. Patuloy na nag-iisip si Sorayang at tinanong ang sarili kung ano ang dahilan ng hindi maipaliwanag na panghihina at kaba sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na ang kanyang mga pandama at kakayahang makaramdam ng panganib ay nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay, tila may masamang mangyayari at may nakabantay na panganib sa kanilang daanan. Mas lalo siyang nabahala nang mapansin na ang pakiramdam na ito ay mas matindi pa kaysa noong siya ay nakulong sa bitag ng makapangyarihang alyansa, o noong nakaharap niya ang kalabang si Lee Cheon-sang noon pa man. Tumulo ang pawi sa kanyang noo habang naaalala ang mga nakaraang pangyayari at ang bigat ng panganib na naramdaman noon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sariling braso habang nagtatanong kung bakit tila hindi siya makatakas at makalayo sa ganitong uri ng damdamin at panganib. Nagtanong siya ng tahimik sa sarili kung ano ang dahilan. Sa gitna ng madilim at nag-aapoy na paligid, nakita niya ang anyo ni Ilryong, at sa itaas naman ay ang anino ng isang babaeng nakalutang. Muling nagtanong si Sorayang sa sarili kung mayroon ba siyang nakaligtaan at hindi napansing bagay na nagdudulot ng lahat ng ito. Nagising siya mula sa kanyang pag-iisip nang tawagin siya nina Dampil at Hungrian, na nag-aalala at nagtanong kung siya ba ay nasa ayos dahil puno na ng pawis ang kanyang mukha at katawan. Inalok pa nila na kung masama ang kanyang pakiramdam ay maaari silang huminto muna. Tinitigan lamang sila ni Sorayang ng may gulat at pagtataka. Agad na ibinalik ni Sorayang ang kanyang sarili sa katinoan at sinabi na siya ay nag-iisip lamang at walang dapat ipag-alala dahil wala namang masamang nangyayari sa kanya. Kahit hindi lubos na kumbinsido, tumugon na lamang sina Dampil at Hungrian at tumahimik muli. Pagkalipas ng ilang oras, lumubog na ang araw at dumilim na ang paligid. Nagbigay ng utos si Hungrian na dahil gabi na ay maghanda na ang lahat para sa pagtigil at pagpapahinga. Sabay-sabay na sumagot at sumunod ang lahat ng tauhan, habang ang kalangitan ay puno na ng mga bituin at ang hangin ay naging mas malamig at tahimik. Nagtanong si Hungrian kay Dampil kung bakit hindi nagpahinga si Sorayang sa loob ng karwahe gaya ng nakagawiag.
Sumagot si Dumpil na tila ninais ni Sorayang na mapag-isa at walang kasama sa sandaling iyon, idinugtong pa ni Hungarian na labis siyang nababahala dahil napansin niyang hindi man lamang ito kumain ng hapunan, na bagay na hindi karaniwang nangyayari sa kanilang kasama. Lumingon si Hungarian kay Dumpil at nagtanong kung may alam ito sa tunay na dahilan, dahil mas malapit at mas matagal na nitong nakakasama si Sorayang kumpara sa kanya. Sumagot naman si Dumpil na wala rin siyang nalalaman at akala niya ay dulot lamang ito ng bigat at panggigipit na dulot ng kanilang kasalukuyang atas at gawain. Napuna ni Hungarian ang pagmamalasakit ni Dumpil at sinabing hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang pagmamahal at pag-aalala nito para sa kanilang pinuno. Itinanggi naman ito ni Dumpil at sinabing walang kahalagahan iyon, at ang totoo niyang dahilan ay dahil kapag napahamak at may nangyaring masama sa namumuno, masisira at mapapahamak din ang buong misyon na kanilang tinatapos. Biglang lumitaw si Sorayang sa kanilang likuran at sarkastikong sinabi na labis siyang naantig at halos mapaluhas sa ipinakitang pagmamalasakit ng dalawa. Nagulat at napasigaw sina Dumpil at Hungarian dahil sa biglaang paglitaw nito ng walang ingay at babala, at halos tumalon sila sa gulat. Nagreklamo si Hungarian at sinabing dapat sana ay nagbigay muna ito ng senyales bago lumapit, at nakakatakot ang paraan nito ng paggalaw at pagpaparamdam. Sinagot naman ni Sorayang at tinawag na walang silbi ang kanilang pandama at pagbabantay, at itinanggi na mayroon siyang espesyal na pamamaraan ng paggalaw. Lumapit si Sorayang sa naglalagablab na apoy at sinabing siya ay nagugutom at humingi ng anumang tuyong karne at pagkain na kanilang mayroon. Nakaupo silang tatlo sa paligid ng apoy habang kumakain si Sorayang. Napansin ni Hungarian ang paraan ng pagkain nito at sinabing parang kumakain ito ng pinakamasarap na pagkain sa buong daigdig kahit tuyong karne lamang ang kanyang kinakain. Sumagot naman si Sorayang na nakaranas na siya ng mas masahol at mas hindi masarap na pagkain noon, kaya ang hawak niya ngayon ay maituturing na napakasarap at pambihira pa nga. Iniabot ni Hungarian ang isang lalagyan na hugis kalabasa at inalok siya kung nais ba nilang makainom din. Tinitigin lamang ni Sorayang ang lalagyan. Uminom si Sorayang mula sa lalagyan at gumawa ng tunog ng kasiyahan habang ninanamnam ang lasa. Bigla siyang natigilan at muling umungol na tila nagulat at namangha sa lasang kanyang naramdaman habang nakatingin sa kawalan. Nagtatakang nagtanong si Sorayang kung bakit dala niya ang inumin, bagaman alam niyang matindi ang kagustuhan ni Hungarian na gawin ang atas na iyon, na karaniwang ipinapagawa lamang sa mga matataas na bahagi ng samahan. Sumagot naman si Hungarian na inilaan niya iyon para sa pagdiriwang pagkatapos ng misyon, at kumuha lamang siya ng kaunting lagok. Sa kanyang isipan, inamin ni Sorayang na bagaman madalas nakakainis si Hungarian, sa pagkakataong iyon ay nakadarama siya ng pasasalamat dito. Samantala, lumapit si Dumpil at magalang na nakiusap sa pinuno ng pangkat ng demonyong galit kung maaari rin ba siyang makahingi ng kaunting inumin, habang umiinom naman si Sorayang mula sa lalagyan. Nagpasya si Sorayang na maging magaan na lamang ang pakikitungo, at naisip na maaari naman siyang lumaya anumang oras kapag natapos na ang lahat. Mabilis na tumugon si Hungarian at tinutulan ito, sinasabing walang siyang pagkakataon, habang nakiusap pa rin si Dumpil para makahingi ng kahit kaunti lamang. Ibinalawala ni Sorayang ang matinding pagiging mapagmatsyag at sensitibo ng kanyang pandama, at nagpa siyang gawin na lamang ang anumang nais niya sa sandaling iyon. Nagtatakang nagtanong siya kung kailan pa naging ganoon kalapit ang ugnayan ng dalawa. Agad na itinanggi ni Hungarian at tinawag siyang nakakainis, habang sinabi naman ni Dumpil na wala rin siyang espesyal na ugnayan dito. Pagdating ng umaga, sa harap ng malawak at marangyang tirahan ng pamilyang Joksa, malakas na nagpahayag ang isa sa mga kasama na sila ay kabilang sa pangkat ng mga tagasuri ng banal na samahan, at inutusan silang buksan ang mga pintuan. Lumabas mula sa pintuan si Hong Sang-ho, ang ikalawang pinuno ng pamilya Joksa, kasama ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na kasalukuyang may ginagawa at pagtatayo sa kanilang lugar, kaya hindi nila kayang pagbigyan ang lahat ng bisita. Iminumungkahi niyang ilagay na lamang sa ibang lugar ang mga bantay at tauhan. Nagsalita si Sang-ho at imbitahan ang punong tagasuri na sumama sa kanya. Nagulat si Hungarian at napatanong kung ano. Biglang sumigaw at tumawag ng tigil si Sorayang habang malakas na humakbang pasulong, na nagdulot ng pagkalagutok ng sahig at alikabok. Naglakad si Sorayang sa harapan at diretsyong nagtanong kung siya ba ang pinakamataas na pinuno ng pamilya Joksa. Sumagot si Sang-ho ng diretsahan at tinanggihan ito. Ipinakilala ni Hong Sang-ho ang kanyang sarili bilang ikalawang pinuno ng pamilya Joksa, at habang nagsasalita ay lumitaw ang kanyang tunay na lakas at kapangyarihan na nakapaligid sa kanyang katawan, na nagpapakita na hindi siya karaniwang tao lamang. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng kumpiyansa habang nakaharap sa bisita. Nagtanong si Sorayang kung nasaan ang pinakamataas na pinuno, yamang ang kausap niya ay pangalawa lamang sa katungkulan.
sa kanyang isip, napansin niyang hayagan at walang pagtatago ang paglabas ng masamang lakas mula sa kanilang mga katawan habang nakatayo sila sa harap ng gusali. Magsasalita na sana ang pangalawang pinuno nang tawagin siya ni Sorayang sa pangalan ng kanyang katungkulan, ipinag-utos nito kay Hungrian na isulat sa ulat na walang nakitang anumang kakaiba, dahil sa simula pa lamang ay hindi na sila pinahalagahan at itinuring na walang halaga ng pamilyang Joksa. Sinabi niya na sayang lamang ang oras sa kanila at iminungkahi na lumipat na lamang sila sa pamilyang Jeojeong, na natili siyang tahimik at puno ng pagkayamot habang nakatingin sa mga bisita. Habang lumalakad palayo, muling nagutos si Sorayang na itala ng tumpak at detalyado ang lahat ng nangyari, malinaw aniya ang kawalan ng paggalang sa banal na samahan, at sinubukan pa silang paghiwalayin sa isa't isa gamit ang dahilan ng pagtatayo at pagkukumpuni. Sumagot naman si Hungrian na nauunawaan niya ito at ipapadala agad ang ulat kapag natapos na. Biglang sumigaw ang pangalawang pinuno upang sila ay maghintay, sinubukan niyang pakalmayin si Sorayang at tinawag itong simpleng tagasuri lamang. Nagtatakang inulit ni Sorayang ang tawag na ginamit sa kanya, at napagtanto nito na sadyang ayaw siyang tawagin ng kaukulang titulo at katungkulan, tumingin siya ng seryoso at matalim habang sinusuri ang tunay na intensyon ng kausap. Sinabi ng pangalawang pinuno na hindi pa man sila nakakarinig ng panig at paliwanag mula sa kanila ay nagpasya na agad ang mga bisita, dagdag pa niya at nagtanong kung anong uri ng kalagayan ang nagbibigay karapatan na putulin ang ugnayan sa gitna ng usapan at gawin ang mga bagay ayon lamang sa sariling kagustuhan. Ipinaliwanag ni Sorayang na iyon ang kanyang paraan at pamamaraan ng pagkilos, idinugtong pa niya na wala siyang dahilan upang manatili pa matapos salubungin ng ganoon kalakas at masamang uri ng lakas na nagmumula sa kanila. Nagtanong si Sorayang kung mananatili at makikipag-usap pa ba ang sinuman kung sila ay nasa kanyang kalagayan, sa isip ng pangalawang pinuno, naalala niyang ang bisita ay alagad ng Panginoon ng masama, at napagtanto niyang matalas at matapang din naman itong magsalita. Paliwanag ng pangalawang pinuno na katatapos lamang nilang magsanay at sanayin ang kanilang mga tauhan, at hindi lamang na-control ng mga ito ng maayos ang kanilang lakas, humingi siya ng taos-pusong paumanhin para sa pangyayari. Nagtanong si Sorayang kung totoo ba ang sinabing pagsasanay na iyon habang nakatingin ng diretso at walang emosyon. Tumugon ng mahina at may halong pag-aalinlangan ang pangalawang pinuno habang pumapatak ang pawis sa kanyang pisngi at kitang-kita ang kaba sa kanyang mukha. Muling tumawag si Sorayang sa kanyang katungkulan at sinabing hindi niya nagugustuhan ang nakikita niyang anyo at tingin sa mga mata ng kausap, itinigil na rin niya ang lahat ng mga dahilan at palusot na sinasabi nito dahil ayaw na niyang makinig pa, ang paligid ay nagsimulang mapuno ng madilim at mapulang liwanag. Dahan-dahang hinawakan ni Sorayang ang hawakan ng kanyang espada habang nagtanong kung sadyang pinabababa at minamaliit ba nito ang Panginoon ng masama. Gulat na gulat at puno ng galit na tumugon ang pangalawang pinuno at sinabing hindi niya kailanman iyon magagawa, at masyadong labis ang sinasabing paratang na iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang paligid ay tila gumuhit dahil sa lakas ng kanyang damdamin. Muling nagsalita si Sorayang at inulit ang tawag sa kanya bilang simpleng tagasuri ayon sa sinabi ng kausap, pagkatapos ay nagtanong siya kung sino sa palagay nito ang kinakatawan at tinatayuan niya sa sandaling iyon, sa katawan niya ay lumalabas ang makapangyarihang lakas na kulay pula at itim na sumasakop sa buong paligid. Matalim at mapanganib na tinitigan ni Sorayang ang kausap at inutusan itong sumagot ng diretso at walang paligoy-ligoy, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at puno ng panganib. Sa kanyang isip, inamin ng pangalawang pinuno na kinakatawan nito ang Panginoon ng masama, ngunit mayroon siyang pag-aalinlangan, naisip niya na kapag inamin niya ito ay magkakaroon ito ng malubhang kahihinatnan para sa kanila. Malakas na sumigaw si Sorayang at muling inutusan itong sumagot agad, ang kanyang lakas ay sumabog at kumalat ng mas malakas, na nagdulot ng pagyanig sa sahig at hangin, ang kanyang mukha ay puno ng galit at matinding kapangyarihan. Hindi na nakapigil pa ang lakas ni Sorayang at tumama ito sa pangalawang pinuno at sa mga kasama nito, napasigaw sila sa sakit at nabato palayo habang ang makapal na pulang lakas ay tumama at sumaire sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan at habang hirap na makatayo, inamin na ng pangalawang pinuno na kinakatawan nito ang Panginoon ng masama, sa kanyang isip ay hindi niya maunawaan ang nangyayari dahil hindi kapanipaniwala ang tindi ng lakas na naramdaman niya at halos hindi na siya makapanatili sa kanyang kinatatayuan. Matapos ang nangyari, sinabi ni Sorayang na simulan muli nila ang pakikipag-usap ng maayos, at inutusan silang magpakilala muna ng wasto at ayon sa kaukulang paggalang, ang paligid ay nananatiling puno ng makapangyarihang pulang liwanag na nagmumula sa kanyang katawan. Agad na sumunod ang pangalawang pinuno at nagpakilala bilang ikalawang pinuno ng pamilyang Joksa, ipinahayag niya ang kanyang karangalan at paggalang sa harapan ng punong tagasuri, at sumagot din ang mga kasama niya ng parehong pagpupugay.
Nagtanong si Sorayang kung ano pa ang susunod na gagawin, at muling humingi ng paumanhin ang pangalawang pinuno, ipinaliwanag niyang kasalukuyang inaayos ang kanilang tirahan kaya hindi nila kayang tumanggap ng napakaraming tauhan, inilahad din niya na naghanda sila ng pansamantalang matutuluyan para sa bisita, at inanyayahan silang pumasok habang dadalhin naman sa ibang lugar ang iba pang mga bantay, ang sahig ay may bakas pa rin ng pulang enerhiya mula sa nakaraang pangyayari. Tinawag ni Sorayang si Hungrian bilang pinuno ng pangkat ng demonyong galit at agad na sumagot ito ng may paggalang. Nagtanong si Sorayang kung pupunta ba ito sa pansamantalang tirahan, at sinabing marahil ay hindi magiging komportable doon dahil ginawa lamang ito para sa maikling panahon. Sa isip ng pangalawang pinuno, kinilala niya ang pangalan ni Yui Hungrian at nagulat nang malaman na ang babaeng halos 30 taong gulang lamang ay ang kilalang at kinatatakutang pinuno ng pangkat ng demonyong galit. Ang kanyang mukha ay may matinding pagtataka at takot habang tumutulo ang pawis. Binalik ni Sorayang ang tanong kay Hungrian kung magiging maayos ba ang kilos nito. Tumugon naman si Hungrian ng may halong tawa at sinabing likas naman siyang mabait at maayos kumilos habang lumalabas ang kulay asul na lakas mula sa kanyang katawan. Sa likuran niya ay makikita ang kanyang mga tauhan na nakahanda at nakangisi rin. Muling nagsalita si Sorayang at nagtanong kung ayos lang ba iyon, at idinugtong na kilalang kilala na mahirap kontrolin at pamahalaan ang mga tauhan nito. Pagkatapos ay itinigil na niya ang lahat ng palusot tungkol sa pagkukumpuni at pagtatayo, at tahimik lamang at hindi nakasagot ang pangalawang pinuno. Sa gitna ng matinding galit at lakas, iniutos ni Sorayang na umalis na sila at lumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot habang nakapaligid sa kanya ang nag-aapoy na pulang enerhiya. Sa isang iglap, sumabog at kumalat ang lakas na nagmumula kay Sorayang na tumama at samaire sa mga bahagi ng gusali at bakuran. Ang lakas ay napakalakas at nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Habang sumisira at bumabagsak ang mga bahagi ng malaking pintuan dahil sa lakas na kanyang pinakawalan, nagtanong si Sorayang kung seryoso ba sila dahil kahit kailan ay hindi man lamang nila ito binuksan para sa kanila. Sa kanyang likuran, nakaupo at gulat na gulat ang pangalawang pinuno at ang kanyang mga kasama habang nakikita ang pangyayari. Hindi sila makapaniwala na ang matibay at malaking pintuan ay nabasag at nawasak sa pamamagitan lamang ng isang puwersa at atake mula kay Sorayang. Nagpatuloy si Sorayang sa paglalakad sa gitna ng malalim na hukay na nabuo sa lupa dahil sa lakas ng kanyang daanan. Sinabi niya sa kanila na dahil naman daw ay nagtatayo at nagkukumpuni sila, ay maari lamang silang gumawa at magpatayo ng panibagong mga pintuan. Lumingon si Sorayang at sarkastikong sinabi sa kanila na kung kailangan nila ng gastos para sa pagpapatayo, ay maari lamang silang humingi ng tulong at pondo mula sa Panginoon ng masama, at idinugtong na siya ay wala namang pera at kakayahang magbayad. Sa ibang lugar, sa loob ng marangyang gusali na tinatawag na templo ng Diyos ng masama mula sa banal na samahan ng makalangit na masama, nabanggit na dumating na sa tahanan ng pamilyang Joksa ang ikatlong batang Panginoon. 30 minuto na ang nakalilipas. Sa loob ng isang malaking bulwagan, nakaupo ang Demon Lord at nabanggit nito na narinig niyang ang pangkat ng galit na masama ay itinalaga bilang mga bantay at tagapagbantay. Sumagot naman si Yosong na wala silang ibang mapagpipilian, ngunit angkop at tamang-tama naman silang ilagay sa ganyang tungkulin. Idinugtong pa niya na dahil lamang sa kanilang pangalan at kinatatakutang reputasyon, ay maiiwasan at mapipigilan na ang anumang gulo at sigalot na maaaring mangyari. Ayon sa Demon Lord, maganda at tamang kombinasyon at pagkakalagay ang nangyari, at magandang resulta ang inaasahan mula rito. Nagsalita ang Demon Lord at sinabing maaaring dumating ang panahon na kailanganin at utusan ng pangkat ng galit na masama na pigilan mismo ang ikatlong batang Panginoon. Sinabi rin niya na hindi magiging magaan at mabuti ang pakikitungo at pagtugon ng pamilyang Joksa. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng malalim na pag-iisip habang hawak ang isang mangkok. Nagtanong si Yosong kung ano ang gagawin sakaling matalo at mapahina ang ikatlong batang Panginoon sa kanilang mga kamay. Habang ibinubuhos ang inumin sa isang mangkok, sinabi ng Demon Lord na kung sakaling mangyari iyon ay mas magiging madali lamang para sa kanya na ayusin ang lahat kapag napag-alaman at naayos na ang tungkol sa alagad ng pinuno ng samahan. Gayunpaman, idinugtong niya na hindi naman niya inaasahan at inakalang matatalo ito at magpapahuli sa kanila. Sinabi ni Yosong na naniniwala at nagtitiwala nga siya sa kakayahan at lakas ni Sorayang. Idinugtong ng Demon Lord na hindi siya hanggal at walang muwang upang magtiwala sa sinumang hindi niya lubusang kilala at nauunawaan ang kalooban. Binanggit din niya na ang ikatlong batang Panginoon ay pumunta na sa bulwagan ng batas at parusa, at sumagot naman si Yosong na narinig din niya ang tungkol sa pangyayaring iyon. Ipinaliwanag ng Demon Lord na marami na silang nalaman at nakuha na impormasyon tungkol sa ikatlong batang Panginoon, ngunit hindi pa lubusan at hindi pa lahat ay nabubunyag at nalalaman nila.
Nagtaka si Yosong, at sinabing palagi niyang inaakala at naniniwala na ang Panginoon ng masama ay nakikita at nauunawaan ang lahat ng bagay at kalooban ng bawat tao. Dahil dito, nagtanong siya kung bakit tila hindi nito lubusang kilala at nababasa ang kalooban ng ikatlong batang Panginoon. Ang kanyang mukha ay may pagtataka at pagkalito habang tumutulo ang kaunting pawis. Ipinaliwanag niya na hindi naman ito dahil sadyang nagtatago at nagkukubli si Sorayang, bagaman kahit gawin pa niya iyon ay imposible pa ring magtagumpay. Gayunpaman, inamin niyang mayroon pa ring mga bagay at katangian tungkol sa binata na hindi pa niya lubusang nauunawaan at nalalaman. At umaasang sa pamamagitan ng misyong ito ay matutuklasan at makikita niya kung ano at ano pa ang mga bagay na hindi pa niya alam at nauunawaan tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang kapalaran. Sa muling pagbabalik sa bulwagan, nanatiling tahimik at walang sinabi si Yosong, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang ng Demon Lord. Diretsahang nagtanong si Yosong kung nagtitiwala ba ito ng lubusan sa kanya habang tahimik lamang ang Demon Lord sa kanyang narinig. Sumagot ang Demon ng walang pag-aalinlangan na oo, buo at tapat ang kanyang pagtitiwala. Sa kabilang dako, sa tirahan ng pamilyang Joksa, nabanggit na dahil sa mga pangyayari ay tiyak na matindi ang pagkayamot at galit na nararamdaman ng pangalawang pinuno, at tiyak ding labis na nasaktan at napahiya ang kanyang pagkatao at dangal dahil sa mga nangyari. Nasa loob ng isang marangyang silid ang pinuno ng pamilyang Joksa na si Hong Quan, nakahiga at nakahimlay sa isang malapad na higaan na may magagandang palamuti. Nagtanong siya sa kanyang tauhan kung saan dinala ang mga tao mula sa banal na samahan, at sumagot naman ang tauhan na dinala sila sa pabilog na silid ng pagninilay ng dragon. Ipinahayag ni Quan na labis na kapusukan at kawalan ng pag-iingat ang ginawa ng bisita, dahil basta-basta lamang itong pumasok ng pilit sa kanilang tirahan kahit na naroon at kaharap pa nito ang pangalawang pinuno ng kanilang pamilya. Sa kanyang mukha ang pagkagulat at pagkayamot habang nagsasalita, at ang kanyang pangalan at katungkulan bilang pinuno ng pamilyang Joksa. Habang ibinubuhos niya ang kulay lilang inumin sa isang mangkok, sinabi ni Quan na inaakala niya magiging mahirap at mapanganib na kalaban ang taong iyon. Nagtanong ang kanyang tauhan kung tinutukoy ba niya ang ikatlong batang Panginoon. Sinabi ni Quan na hindi niya inakalang mag-aalala at magbibigay ng pansin ang pinuno sa isang kabataan na katulad nito. Sumagot naman ang tauhan at ipinaalala na ang binata ay isang piling alagad na mismo ang pinili ng Panginoon ng masama. Idinugtong pa ng tauhan na kahit bata pa ito ay hindi ibig sabihin na madali itong talunin at mapagtagumpayan. Sinabi naman ni Quan na hindi niya ito minamaliit at minamababa, ngunit tila wala naman itong katangian na dapat niyang ikabahala at ikatakot, habang hawak ni Quan ang mangkok habang nagsasalita at matalim ang kanyang tingin. Sinabi ni Quan na huwag siyang masyadong mabalisa at matakot. Kinilala niya na totoo at tiyak na matindi at dakila ang mga balita at sabi-sabi na narinig nila tungkol sa ikatlong batang Panginoon. Ang mukha ng tauhan ay seryoso at puno ng pag-iingat habang nakikinig. Gayunpaman, idinugtong ni Quan na sa karanasan niya, yaong mga may angking galing at lakas sa pakikipaglaban ay kadalasang kulang naman sa talino at isip. Ipinagmalaki pa niya na ang kanyang sariling talino at pagiging maingat ay mahirap matumbasan at malampasan kahit pa ng mga taong puno ng karanasan at galing. Itinuturo niya ang kanyang sarili habang nagsasalita at may bahid ng pagmamalaki. Nagbigay siya ng utos na kapag may sino mang nagtanong tungkol sa kanya, ay sabihin nilang siya ay nagpapagaling pa mula sa sakit at mag-aanyaya lamang siya ng formal at opisyal sa kanila sa isang salo kapag nakabuti na. Sumagot ang tauhan na susundin niya ito, at pagkatapos ay nagpaalam na ito upang umalis. Pagkaalis ng tauhan, napangiti ng bahagya si Quan at sinabing sa kabila ng lahat ay mayroon din siyang kakaibang kuryosidad at kagustuhang makilala pa ng lubusan ang binata. Hawak pa rin niya ang kanyang inumin habang nakatingin sa malayo at may pagtataka sa kanyang isip. Sa isang iglap ay lumitaw ang isang paa na walang saplot mula sa likod ng isang haligi, at may nagsalita at nagtanong kung hindi ba masyadong malupit at masama ang kanyang mga sinabi at pagtingin sa binata. Ang babaeng nakasuot ng kulay lilang damit ay nagsalita at nagbanggit na ang taong kanilang pinag-uusapan ay siya ring Samira at nagdulot ng kapahamakan sa anak ni Hong Quan, at tinanong niya kung hindi ba ito dapat ikagalit man lang ng ama. Sumagot si Quan at sinabing ayaw niyang isipin at ituring na kanyang anak ang isang taong hanggal na natalo at nabigo sa isang labang walang saysay. Idinugtong pa niya na mas mabuti sana kung ito ay namatay ng may tapang at dangal para sa kapakanan ng kanilang pamilya, at ngayon ay hindi niya alam kung ano ang dapat itong gawin dahil tila wala itong silbi, hindi buhay at hindi rin naman patay. Sinabi ng babae na tila napakalamig at walang pakiramdam ng kanyang pananalita at kaisipan. Sumagot naman si Quan at ipinaliwanag na likas na malamig ang dugo ng mga ahas, at ayaw niyang mag-alaga at magkalinga ng sinumang walang silbi, kahit pa sarili niyang anak.
Napangiti ng bahagya ang babae at nagtanong kung kailan muli ipagpapatuloy ang paggamot at paglunas na kanilang ginagawa. Sumagot si Kwan na maaari itong gawin anumang oras, ngunit paalala lamang na huwag masyadong pilitin ang sarili at ang gawain, may bahid ng mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita at tila may lihim na pakay. Habang dahan-dahang lumalapit at lumalakad palapit ang babae, sinabi nito na iyon din mismo ang nais niyang sabihin at gawin. Si Hong Kwan ay bahagyang nakahawak sa kanyang kasuotan habang pinagmamasdan ang paglapit nito. Sa ibang bahagi ng lupain ng pamilyang Joksa, nakatayo si Sorayang at tumingin sa paligid. Naaalala niya na nakapunta na siya rito noon pa man, noong inatasan siyang pumatay at magpaslang sa pinuno ng pinakamahusay na pangkat ng mga mandirigman ng pamilyang ito. Napansin niya na hanggang ngayon ay nananatili pa ring marangya at magarbo ang kanilang tirahan at kabuhayan. Naalala rin niya na sa simula ay nagkataon lamang na nakilala at nakasalamuhan niya si Hong Yeo-mun, ang anak ng pinuno, ngunit tila tadhana ang naglapit at nag-ugnay sa kanilang landas. Inisip niya na tila sila ay nakatakdang magkaaway at magkaroon ng masalimuot at mapanganib na ugnayan. Bigla niyang tinawag ang pangalan ng isang maliit na nilalang na si Goldie, na agad ding lumitaw mula sa harapan. Nagtanong siya kung saan ito nanggaling at ano ang ginagawa nito roon. Agad na lumapit si Goldie at niyaya siyang sumama upang kumain. Napansin nito at nagtanong kung bakit kakaiba ang kilos at gawin ni Goldie nitong mga nakaraang araw, dahil karaniwan ay mas malakas at mas malaki pa ang kinakain nito kaysa sa isang veteranong mandirigma. Biglang lumingon ni Sorayang at nagpakita ng pagtataka habang nakarinig ng kakaibang pakiramdam sa paligid. Ipinahayag niya na may nararamdamang presensya, isang bagay na pamilyar ngunit hindi kasiya siya, at nagtanong sa kanyang sarili kung kilala ba niya ang taong iyon. Sa ibaba ay makikita ang mga paa ng isang tao na dahan-daang humahakbang sa makinis na sahig na may kasabay na tunog ng bawat paglapit. Nang makita niya ang taong paparating, napasinghap ito at hindi makapaniwala habang nakatayo sa harapan niya ang isang babaeng may mahabang buhok na kulay ube at nakasuot ng pulang kasuotan. Bumati ang babae at sinabing matagal na panahon mula noong huli silang nagkita, at inanyayahan itong mag-usap ng masinsinan. Ipinakilala siya bilang si Hong Yorin, ang nakababatang kapatid ni Hong Yeo-mun. Makalipas ang ilang sandali, magkaharap na silang nakaupo sa magkabilang panig ng isang mababang mesa na may lamang tsarera at mga tasa. Nagtanong si Yorin tungkol sa maliit na Soro na kasama nito at nakahiga sa ibabaw ng mesa. Sumagot naman si Sorayang at sinabing kaibigan niya ito, habang hawak ang isang tasa at tila walang pakialam sa paligid. Nagbigay ng puna si Yorin at sinabing kakaibang bagay na ang ikatlong batang Panginoon ng banal na samahan ng makalangit na masama ay nagtuturing na kaibigan ang isang hayop. Agad na pinutol ni Sorayang ang usapan at nagtanong kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nito nais makita at makausap. Sa kanyang isipan, kinilala ni Yorin na ibang-iba na si Sorayang kumpara noong una silang nagkita, at napatunayan niyang hindi siya nagkamali ng hinala noon pa man. May bahid ng pawis sa kanyang noo habang pinagmamasdan ang kilos at galaw nito. Napansin niyang tila menas man ito ay hindi galing sa pagmamalaki, kundi dahil lamang sa hindi ito natitinag at walang takot. Kinilala niyang ibang-iba na ito sa kanyang dating sarili, tila sumailalim sa malaking pagbabago at ganap na naiiba ang pagkatao. Habang umiinom si Sorayang ay nanatili itong kalmado at tahimik. Naisip ni Yorin na lahat ng miyembro ng kanilang pamilya, pati na rin ang kanyang ama, ay labis na minamaliit at hindi nagbibigay ng tamang halaga sa kakayahan ni Sorayang. Nangangamba siya sa maaaring mangyari sa kanilang pamilya kung magpapatuloy ito, at determinado siyang alamin ang tunay na layunin at dahilan kung bakit narito si Sorayang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagtuklas. Habang hawak at bahagyang pinitik ang gilid ng kanyang tasa, seryosong sinabi ni Sorayang na tila walang espesyal at mahalagang bagay ang nais sabihin ng kausap. Nagbabala rin ito na aalis na siya kung wala itong matuwid at mahalagang sasabihin pa. Tinalikuran na niya si Yorin at tinawag niya si Goldie upang umalis na sila, ngunit bago pa man sila makalayo ay nagsalita ito at binati siya ng pagbati at pagbati sa kanyang tagumpay. Lumundag si Goldie at dumapo sa balikat ni Sorayang habang ito ay nakatalikod. Sinabi ni Yorin na mahusay at matagumpay ang naging pagkilos at gawain ni Sorayang mula noong bumalik ito mula sa liblib na kawayanan. Idinugtong pa niya na bukod sa naging paborito at natanggap ang espesyal na pagtingin mula sa Panginoon ng Masama, ay itinaas din ito at binigyan ng katungkulan bilang punong tagasuri. Lumingon si Sorayang at nagtanong kung ano ang tunay na layunin at ibig nitong sabihin, at kung nais ba nitong hamanin ang taong siyang Samaira at nagpahamak sa kanyang kapatid. Agad na tumugon si Yorin at tinanggihan ito, sinabing hindi naman niya ito gusto at wala siyang pagtingin na ganoon. Ipinaliwanag niya na ang nais lamang sana niyang sabihin ay ang kanyang pasasalamat dahil sa nangyari.
Biglang nagkomento si Sorayang at sinabing napakabata pa pala nito, nagulat at namutla ng bahagya si Yorin sa sinabi, tila hindi inaasahan ang ganyang uri ng puna at pananalita mula sa kausap. Nakatayo si Sorayang at muling nagtanong kung bakit ito nagpapasalamat dahil kahit hindi niya alam ang dahilan ng galit nito sa kapatid, ay magkapatid pa rin naman sila. Ipinaalala rin niya na naroon mismo sa harapan nito ang taong halos pumatay at umubos sa buhay ng kanilang kapamilya, ngunit tila pasasalamat pa ang nais nitong ibigay. Sumagot naman si Yorin at sinabing ang kanyang kapatid ay isa lamang hadlang at sagabal sa kanyang landas at layunin. Tinuwanan ito ni Sorayang at sinabing hindi lamang basta hadlang, kundi tila isang matibay na pader na hindi nito kayang akyatin at lagpasan. Mariing sinabi ni Yorin na ang kanyang kapatid ay walang ibang halaga kundi basura lamang, gayunpaman, kinilala rin niya na kahit ganoon ay hindi ito nag-alinlangan at matapang na humahawak at gumagamit ng espada. Idinugtong pa ni Sorayang na basura man ito ay nananatili pa ring may katangian bilang isang mandirigma, bagay na tila wala naman at hindi masasabi tungkol ni Yorin. Mariing sinabi ni Sorayang na mas higit at mas mabuti pa rin ang kanyang kapatid kumpara kay Yorin, na ayon sa kanya ay nabubuhay lamang na nakadikit at umaasa sa iba dahil sa takot. Sa kabila ng pagkakaroon ng sariling mga pangarap, sinabi rin niya na hindi naman ganoon kabobo ang kanyang kapatid upang mapahiya at masabihan ng masama ng isang taong katulad lamang niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at matinding damdamin habang ibinubuga ang kanyang mga salita. Seryosong nagbabala si Yorin na anuman ang layunin niya, kung maghanap man ng katiwalian at ano pa man dahil sa kanyang bagong tungkulin, ay dapat niyang matutong yumuko at magpakumbaba sa ibang tao kapag mayroon siyang nais makuha at makamit. Sumagot si Sorayang at sinabing siya mismo ang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat niyang igalang at yumukuran. Idinugtong pa niya na sa kabila ng lahat ay marunong naman siyang makitungo ng maayos sa kapwa, ngunit malinaw niyang sinabi na ang pamilya ni Yorin ay hindi kabilang sa mga taong karapat-dapat ng kanyang paggalang. Nagbigay ng puna si Sorayang at sinabing nakakatawang isipin na siya na lamang yata ang natitirang taong may tamang katinoan at kaisipan sa kanilang buong pamilya. Idinugtong pa niya na kahit ganoon ay babalaan pa rin niya si Yorin dahil kinikilala nito na may tapang at lakas ng loob itong humarap at makipagtagpo sa kanya. May bakas ng pagtataka si Yorin at pawis sa kanyang noo. Mariing sinabi ni Sorayang na kung talagang mahalaga at mahal ni Yorin ang kanyang pamilya, ay sabihan niya ang mga ito na itigil na ang paggawa ng mga walang kabuluhan at maliliit na pandaraya sa harap mismo niya, kasabay niya ay ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata. Sa ibang tagpo, makikitang mahimbing na natutulog si Goldie at hinahaplos ito ni Sorayang habang nagtataka at nagtanong kung may sakit ba ito. Ipinaliwanag ni Sorayang na mula pa noong dumating sila ay wala nang ibang ginagawa si Goldie kundi matulog, at kahit pagkain ay ayaw nitong hipyalan at kainin. Napansin din niya na tila nalalagas at numinipis na ang balahibo nito, bagay na lalo niyang ikinagulat at ikinabahala. Ang kanyang ekspresyon ay may pag-aalala habang nakatingin sa kanyang kamay. Gumalaw ng bahagya si Goldie habang natutulog at may mga tunog na lumalabas mula rito, tila nahihirapan at may pinapangarap. Sa loob ng isang marangyang silid na may mga tradisyonal na bintana at palamuti, lumapit sina Dumpil at Hungarian at nagbigay ulat si Dumpil. Sinabi niyang tapos na ang lahat ng paghahanda at nakahanda na ang lahat. Ipinaalam din niya na ang pinuno at lahat ng matataas na tao at pinuno ng pamilya ay dadalo at pupunta sa salo-salo ngayong gabi. Sagot naman ni Sorayang ng maikling pagsang-ayon. Sinabi ni Dumpil na dahil naroon sila sa utos at sa ilalim ng pangalan mismo ng samahan, ay inaakala niyang magiging madali lamang para sa kanila na ayusin at pamahalaan ang takbo at damdamin ng mga tao at ng pangyayari. Sumagot naman si Sorayang at sinabing hindi siya sumasang-ayon dito, dahil mula pa sa simula ay sinubukan na nilang paghiwalayin siya mula sa kanyang pangkat ng mga mandirigma. Idinugtong pa niya na pilit din siyang inilalayo at inihihiwalay sa mga lugar at bagay na hindi niya nakasanayan at hindi niya kaugalian, at tiyak na magpapatuloy pa rin sila sa paggawa ng mga masasama at mapanlinlang na gawain laban sa kanya. Nagtanong si Dumpil kung ibig bang sabihin nito ay may inaasahan siyang mga hindi inaasahang pangyayari at gawain mula sa kanila. Diretsahang sumagot si Sorayang at kinumpirma ito na may seryoso at matatag na tingin. Sinabi ni Sorayang na walang saysay na mag-alala tungkol sa anumang maaaring gawin ng iba, at iminungkahi niya umalis na lamang sila. Sinabi naman ni Hungarian sa kanya na nagugustuhan niya ang ganitong paraan ng pag-iisip, ngunit nagtanong kung pinapayagan ba silang dumalo sa salo-salo. Ipinaliwanag ni Sorayang na siya lamang ang imbatado, ngunit idinugtong niya na bahagi ito ng kanilang misyon at kailangan nilang sumama. Nagtanong si Sorayang kung magdudulot ba ito ng gulo, habang itinataas ni Sorayang ang kanyang espada bilang sagisag ng pagiging handa.
Sumagot si Hung Ryan na wala siyang balak gumawa ng gulo, ngunit tila iyon ang inaasahan at ninanais ni Sorayang. Idinugtong ni Sorayang na walang ibang mas mahusay kaysa ni Hung Ryan sa pagdating ng paglikha ng kaguluhan kung kailanganin man nilang gawin iyon. Tumawa ng mahina si Hung Ryan at sinabing matalas at mahusay ang paningin at pagkilala ni Sorayang sa kakayahan ng iba. Sabay-sabay silang lumakad palayo at sinabi ni Sorayang na oras na upang tumungo roon at tikman ang tinatawag na karne ng ahas, na tumutukoy sa kanilang mga kalaban at sa mga kabilang sa pamilyang Joksa.